Isang magandang hapon po sa lahat, isang panibagong taon sa bawat isa sa atin. At naniniwala po tayo na pinagpala ng Diyos ang ating pong tatahakin na pagharap sa panibagong taong ito ayon sa diniklara ng ating pong spiritual mentor, Pastor Wilbert, na anumang ninakaw ng kaaway sa nakaraang mga taon ay ito po'y ibabalik sa atin ng Panginoon at higit pa sa ating inaasahan. Kaya po isang pinagpala at matagumpay na bagong taon sa lahat po ng SCB pastors, churches at sa mga nakakonect sa SCB daily live streamings na ito. So isa pong pinagpalang hapon sa inyo lahat. Minsan pa, tayo po ngayon ay darako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po ako dumako sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, nais ko pong pasalamat sa ating spiritual mentor sa isa pang pagkakataon na kanya pong ibinigay sa akin upang makapagbahagi ng salita ng Diyos dito sa ating CB Daily Live Streaming. So nais ko pong basahin ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulay-bulay at pag-aaralan sa oras na ito mula po sa aklat ng Isaiah chapter 40 verses 25 to 31. So ganito po ang sinasabi. Basahin ko po sa inyo sa New King James Version. To whom then you liken me, or to whom shall I be equal? Says the Holy One. Lift up your eyes on high and see who has created these things, who brings out their hosts by number. He calls them all by name, by the greatness of his might and the strength of his power. Not one is missing. Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my just claim is passed over by my God? Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and those who have no might, he increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So sa ating pong pagpatuloy, tayo muna po ay dumako sa ating pong panalangin sa Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataong ito na iyo pong pinagkaloob sa amin upang kami ay sama-samang makapag-aral, makapagbulay-bulay na iyong salita sa isang panibagong taon na ito, O Diyos, na amin pong naranasan. Alam po namin, Panginoon, na sa pagpasok ng bagong taong ito ay meron kang inihanda po sa amin, Panginoon, na mabubuting bagay, magandang bagay at nakakamanghamang bagay sapagkat, O Lord, kalooban mo, Panginoon, na ang mga pagpapala, inheritance na para sa iyo pong manak ay lubos na maranasan ng bawat isa. Kaya, Lord God, kami naniniwala na ang taong ito is the year of restoration, so God, sa lahat ng aspeto ng buhay ng iyong pong anak, sa lahat ng aspeto ng buhay ng iyong iglesia. Kaya naman, Panginoon, ihanda mo po kami, Panginoon, sa pagkilos mong ito, O Diyos, na maging handa kami, O Lord, bilang iyong katiwala sa iyo pong ipagkakalob na ito at ipaparanas, Panginoon. At ito po, Panginoon Lord, ay aming mapaghahandaan kung ang aming pong buhay na ito, O Diyos, ay patuloy mo, Panginoong, babaguhin sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyo pong salita, sa kapangyarihan ng iyo pong presensya. Alam po namin, O Lord, na ang sino man na makipagtagpo sa iyo, ang makatagpo ng iyong presensya ay may tiyak na pagbabago ng buhay, Panginoon. At sa aming Panginoong paghahanda, O Diyos, sa aming pong paglalakbay sa taong ito, patuloy nga po, Lord, na paunlarin mo sa aming buhay ang iyo pong Espiritu. Patuloy mong paunlarin ang iyong salita sa aming pong buhay, Panginoon.
Kaya Lord, alam po namin na ito ay posibleng mangyayari sa amin sapagkat lagi kaming merong tinatanggap na sariwa at napapanahon na yung mga salita sa pamagitan po, Lord, ng ministeryong ito ng SCB Daily Live Streaming, O God, na alam ko po, Panginoon, na ito'y malaki at napakabisang pagpapala sa buhay ng iyong mga anak, sa buhay ng bawat iglesia na connected sa tribes na ito, Panginoon. And Lord, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sapagkat kami, O Lord, sa hapong ito bibigyan mo ng panibagong lakas mula sa iyong salita, isang panibagong antas, Panginoon, ng paglago. Mula sa iyong salita, isang panibagong liwanag ng direksyon ng buhay mula sa iyong salita na amin pong tatanggapin, Panginoon. At sa bawat isang makikinig, patuloy mo, Panginoon, buksan ang kanilang mga puso o espiritu upang, Lord, ang kalayaan na makipag-partake at tanggapin ang panibagong kapahayagan na iyong salita. Ito'y matagumpay na maranasan ng iyo pong mga anak. Lord, maraming salamat at sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kalwalhatian, karangal at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Sa ating pong binasa kanina, from the book of Isaiah chapter 40, verses 25 to 31, ito po ay pinamagatan ko po na the process of change by God's presence. Kaya po sa hapong ito, ang ating pong topic na ating pong pag-uusapan is about the process of change by God's presence. At ito po yung isa sa ating pong hinahangad na mangyari sa ating pong buhay sa pagpasok ng bagong taong ito na ating maranasan ang isang panibagong degree ng pagbabago ng buhay mula sa kapangyarihan ng presensya ng Panginoon upang tayo maging handa sa anumang gagawin ng Panginoon na panibagong pagkilos sa bagong taong ito. Ating ma-appreciate ang panibagong pagkilos ng Diyos kung tayo po ay handa. Handa na taglay natin yung bagong buhay na produkto mismo ng pagkilos ng presensya ng Diyos o ng salita ng Diyos sa ating pong buhay. So, ang pagbabago po ng sitwasyon ng ating buhay ay nakadepende sa pagbabago ng ating mga sarili. Mababago ang ating pong pagtingin sa mga sitwasyon at bagay-bagay kung ang pagbabago ay nasa ating pong mga sarili. Ang sabi po ng isang lingkod ng Panginoon, according to Dr. William Boone, do not ask God to change your situation. Ask Him to change you so that you can change your situation. Ulitin ko po, sabi niya, do not ask God to change your situation. So ito po yung madalas na laman ng prayer na maraming mananampalataya. Ang baguhin ng Diyos, ang sitwasyon na kinalalagyan ng isang mananampalataya. Pero ang katotohanan ang dapat baguhin ay hindi yung situation, kundi yung ating mga sarili. Kaya sabi po dito, ni Dr. William Boone dito, ask Him to change you so that you can change your situation. So yung pagbabago ng ating sarili, ito po yung magiging dahilan kung bakit mababago natin ang ating tingin sa ating sitwasyon at magbabago ang sitwasyon ng ating buhay. At para din po sa akin, ang katotohanan na dapat po nating panindigan ay ito po, choose life that God wants us to live. Embrace the process of change by God's presence and possess that process until you become a vessel that demonstrates increasing measures of God's glory. Ulitin ko po, choose life that God wants us to live. Embrace the process of change by God's presence and possess the process until you become a vessel that demonstrate increasing measure of God's glory. And according naman po sa ating spiritual mentor, Pastor Wilbert, strengthen your inner being because God will not fill a weak and leaking vessel. Ulitin ko po, strengthen your inner being because God will not fill a weak and leaking vessel. So ito po ay may rumpong requirements, bilang tayo ay vessels ng Panginoon, na maging handa tayo, maging good vessel tayo ng presensya o ng kalwalhatian ng Panginoon. At ito po yung mangyayari lamang kung yung pagbabago ay patuloy na nangyayari o nagaganap
sa ating buhay. At sinabi rin po ni Dr. Jonathan David, as we empty ourselves more and more, the God of increase will increase in us to overflow. Ulitin ko po, as we empty ourselves more and more, and the God of increase will increase in us to overflow. Kaya kung gusto natin na ang Diyos ay mahayag sa buhay natin, ay matutunan po natin na ating i-empty, ating hungkagin, i-empty yung ating mga sarili upang ang Diyos ang siyang mag-increase, ang siyang umunlad sa buhay natin. At maaari ang iba po sa atin ay nabasa yung isa sa declaration ng 2020 ni Dr. Jonathan David na ang isa po doon ay yung increasing the Spirit and the Word. So, mag-increase yung Spirit of God and the Word kung matutunan natin na talagang i-empty ang ating mga sarili at i-embrace natin ang pag-i-increase ng Diyos at ng Kanyang salita sa ating buhay. So, sa bawat mananampalataya po, ay napakahalaga na ating malaman at maipamuhay natin ang proseso ng pagbabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng presensya ng Diyos. So ano ba yung mga kaparaanan o proseso ng pagbabago sa pamamagitan ng presensya ng Diyos? Tulad po ng ating tema na pinag-uusapan, ay ating pong iisa-isahin ang ilan pong katotohanan na kaparaanan ng pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng presensya ng Diyos. At ano ang mga prosesong ito ng pagbabago sa pamamagitan ng presensya ng Diyos? Una po, intensify the power of faith in God. Intensify the power of faith in God. Pag sinabi pong intensify, ay patindihin. Ano po? Patindihin, pagningasin, amen, pag-alabin. So ito po yung ating pong isa sa napapanahon na ating pong dapat magawa sa isang panibagong pagkakataon na ibinigay ng Panginoon sa atin sa taong ito ng 2022. Intensify the power of our faith in God. So bakit po natin sinasabing kinakailangan nating i-intensify yung kapangyarihan ng salita ng Diyos? Kasi, ang ating panampalataya sa Diyos. Kasi makita po natin na mismo yung bayan ng Diyos ang siyang kinumpronta ng Diyos patungkol doon sa kanilang pagkakilala patungkol sa ating Diyos. Kung paano nila tinitingnan ano yung magagawa ng Diyos. Kaya naman sila, through the prophet Isaiah, ay hinamon ng Panginoon sa mga katanungan patungkol sa kanyang kapangyarihan, patungkol sa kanyang nagawa. Kaya sabi po dito sa Isaiah 40 verse 25 to 26, to whom then will you liken me? Or to whom shall I be equal? Says the Holy One. Lift up your eyes on high and see who has created these things, who brings out their hosts by numbers. He calls them all by name, by the greatness of his might and the strength of his power, not one is missing. So, sinesettle po dito sa mga talatang ito, yung pong doubt, yung unbelief sa buhay ng bayan ng Diyos. At maaari sa atin po ay dumarating din ang ganitong pangyayari. At sa ating naranasan na shaking through pandemic crisis ay hindi po mawawala yung anino o bakas ng alinlangan or di paniniwala sa magagawa ng Diyos sa ating buhay sa pagharap sa ganong krisis. Kung ang bayan ng Diyos ay nakaranas ng ganitong sitwasyon na yung kanilang pananampalataya ay parang naging alanganin sa Diyos. So tayo man po ay nakakaranas din ng ganong
sitwasyon. Kaya naman, kinakailangan nating patuloy na pag-alabin, kinakailangan nating patuloy na patindihin ang kapangyarihan ng pananampalataya natin sa Diyos. At paano natin mapatindi yung kapangyarihan ng pananampalataya natin sa Diyos? Ito po ay mangyayari lamang kung tayo ay tuloy-tuloy na tumatanggap ng sariwa at napapanahong salita ng Diyos. So we can intensify the power of faith when we receive the proceeding words of God in consistent basis. So alam na po natin ang Matthew chapter 4 verse 4. Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." At sinabi din po ng Isaiah 55 verse 11, "So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it." So pinakita po sa atin ang talata na Isaiah from chapter 55 verse 11 na anumang salita na lumabas sa bibig ng Diyos, 100% na ito ay matutupad, mangyayari doon sa recipient na pinagpadalhan ng kanyang salita, tiyak na mangyayari, magaganap ang purpose o ang kalooban ng Diyos. So pinapakita ng salita ng Diyos na anumang salita na lumabas sa kanya, tiyak na merong kaganapan. That's why sa ating patuloy na pagtanggap ng now word or the proceeding word ay lumalakas ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sa panahon na tayo nanghihina, dito tayo dapat kumilos, na lalo nating pakinggan at i-immerse ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Ano po? So, next is your belief system. Start on the Word of God. Because the quality of faith depends on the quality of your source. That's why we must push the Word of God deeply into our inner being. So ito po yung katotohanan din na tinuturo sa atin ng salita ng Diyos sa ating pong pagkinig, sa ating pong main source of our spiritual nourishment, our spiritual mentor. Amen. Na ang salita ng Diyos ang siyang basihan. At dito nagsisimula yung sistema ng ating paniniwala, ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi po dito, the quality of faith depends on the quality of your source. That's why we must push the Word of God deeply into our inner being. So ang sabi po ng Colossians 3:16, let the Word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your hearts to the Lord. At according to Romans 10 verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Amen. So next is the intensify of power of faith will affect our hearing, thinking, speaking, action, and the measure we receive. So sa tindi po ng pagkilos ng kapangyarihan ng pananampalataya, hindi po ito may tatago sa buhay ng isang mananampalataya o lingkod ng Diyos. Makikita yung epekto ng tindi ng kapangyarihan ng pananampalataya sa kanyang buhay. Bakit po? Sabi po dito, the intensity of power of faith will affect our hearing, thinking, speaking, action, and the measure we receive. Next is we can intensify the power of faith when our faith is always connected strongly to the power source. We can intensify the power of faith when our faith is always connected strongly to the power source. So ito po ang isa natin dapat pong malaman upang mapanatili natin yung tindi pagpapalakas sa kapangyarihan ng ating pananampalataya. Dapat siya ay laging connected strongly doon sa source, doon sa kapangyarihan na pinagmumulan ng ng pananampalataya. At sabi po dito sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, na dito po natin makita yung power source of our faith. Na sabi po dito,
Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, so the sin which so easily snares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. So the power source of our faith, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So according to New King James Version, Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. According to New Living at the New Living Translation po, basahin ko. Therefore, since we are surrounded by such huge crowd of witnesses to the life of faith, amen. So meron po palang nanonood sa atin, ano po, na malaking kalipunan, the crowd. Alam po natin na ito ay mga anghel ng Panginoon sa kalangitan na nanonood, pinapanood nila yung ating pamumuhay sa pananampalataya. Sabi po dito, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. So we do this by keeping our eyes on Jesus. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. So the power source of our faith. As I put it in New Living Translation, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiate the perfect of our faith. So alam naman po natin, the main source of our faith, the main source of the power of our faith ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. So faith is fixing our eyes upon Jesus, who is the beginning and perfecter of faith. So the more you fix and focus your eyes on him, the more faith becomes fruitfully visible, and it becomes a dominant voice over your fears, worries, and anxieties. So fears and doubts causes you to be defeated and paralyzed. But faith makes you strong to win the battles. Amen po? So, tingnan din po natin na meron pong panganib sa buhay pananampalataya. Ano yung panganib? In the life of faith. So, many people believe their doubts and doubts their belief. So, the questions in the life of faith, many people believe their doubts and doubts their beliefs. Ano po? At natanda ko po yung sinabi ni Dr. Tondi Bakari na yung nananampalataya at nag-aalinlangan ay parehong tatanggap. Ano po? Ayon sa kanilang tugon sa salita ng Diyos. So alam naman po natin na magkaiba ang magiging resulta ng dalawang ito. Na ang resulta ng pag-aalinlangan, ang resulta ng pananampalataya ay parehong nilang tatanggapin. So saan po tayong side dito? Ano yung ating pong pinapaniwalaan? Yung bang ating alinlangan o yung ating alinlangan ay ating pinapaniwalaan? O ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo ang ating pinapanampalatayanan? So we need to intensify the power of our faith. Sa ating pong pagpatuloy, so we can intensify the power of faith when we meditate the Word of God regularly. We can intensify the power of faith when we meditate the Word of God regularly. So sabi po ng Psalms chapter 1 verse 2 and 3, but his delight in the law of the Lord. So sabi po, and his law
he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf shall not wither, and whatever he does shall prosper. So sabi po dito, I meditate yung word day and night. Pero ang nakita ko po dito na sekreto upang effective at tuloy-tuloy na mangyari ito sa buhay ng isa pong mananampalataya, ang pagbubali-buli ng salita ng Diyos ay yung meron siyang lubos na tuwa, galak, saya sa salita ng Diyos. Delight. But his delight is in the law of the Lord. At kung wala yung labis nating pagkatuwa, galak sa salita ng Diyos, imposible sa atin ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa araw at gabi, na tulad sinabi ng talata na ating binabasa o ating binasa. At ito rin po yung command ng Lord. Sa Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, then you will have good success. So dito po, sa dalawang passage o talatang ito ay pinapakita, and the more na nagme-meditate tayo ng word ng salita ng Diyos in regular basis, ay lalo nating napapalakas, napapatindi yung kapangyarihan ng pananampalataya natin sa Diyos. At ang mga pagbubali-bulay na ito ay nagdadala sa atin ng tagumpay. Sa Joshua chapter 1 verse 8, makita po natin dito na pinakita rito yung tatlong dapat nating gawin. Ano po? Yung pagbabasa, pagbubali-bulay. At ang resulta ay yung pagtatagumpay sa ating buhay. So, nasa atin na po yung solusyon kung paano ang buhay ng Church of Buhay ng isang mananampalataya ay lalakad sa buhay na nagtatagumpay. At isa po na dapat gawin ay ang pagbubuli-bulay ng kanyang salita. So sa pagbubuli-bulay ng ating salita ng Diyos, lahat po tayo ay merong kapasidad na magbuli-bulay ng salita ng Diyos. Isa lang po ang palatandaan. Kung marunong kang mamroblema, ang ibig sabihin po niyan, marunong kang magbuli-bulay, marunong kang mag-meditate. Papalitan mo lang yung content, yung laman ng isipan mo. Instead na problema, ilagay mo sa isipan mo ang salita ng Diyos na nangusap sa iyo na ito ang iyong pagbuli-bulayan. Amen. So, sa buong araw o sa oras na kung saan ay kinakausap tayo ng Panginoon sa kanyang salita. So the more you meditate the Word of God, the more you meditate the Word of God, the more you decrease and empty yourself. The more you meditate the Word of God, the more you decrease and empty yourself. It's a starting point of increasing God's nature, revelation, and God's perspective in our inner being. Meditations of the Word of God will help us to set our mind on the things of God. It is a process to birth the heavenly things in our hearts. So kung gusto nating matanggap ang mga bagay na makalangit, ay ating pong pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. At kung gusto natin po ng ating kaisipan ay patuloy na maunawaan at matanggap ang mga bagay na mula sa Diyos, magbulay-bulay tayo ng kanyang salita. So sabi po ng Colossians 3:1-2, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above. So meron pong pag-reprogram sa buhay ng isang tao na nakaranas ng kapanganakang muli o naging isang mananampalataya. Ang sabi po ito, yaman na tayo ay binangon na buhay na magmuling kasama ni Kristo, ay ating i-program ang ating puso sa mga bagay na nasa itaas, sa mga bagay na nasa kalangitan. Set your hearts on things where Christ is seated at the right hand of God. Next is set your minds on things above, not on earthly things. So yung puso, yung isipan, isa po ang direksyon na pinagtutuunan ng pansin o ng focus. Ang mga bagay ng kalangitan.
na kung saan narito ang ating Panginoon Jesus na nakaupo sa kanang trono ng ating Ama. Ang sabi po ng New Living Translation, since you have been raised to a new life with Christ, set your sight on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven. Think about the things of heaven, not the things of the earth. So ito po ay malinaw na posible mangyayari sa atin kung ating ginagawa ang patuloy na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang sabi po natin kanina, meditations of the Word of God will help us to set our mind on the things of God. At alam ko po naman po na hindi ganon, kadali na baguhin ang isip ng tao. Pero ibinigay sa atin ng Panginoon ang kaparaanan upang ang posibilidad ng pagbabago ng ating kaisipan ay ating magawa mula sa kanyang salita. At binibigyan tayo ng programa para sa ating kaisipan na ito'y mabago. Ituon sa mga bagay na nasa kalangitan. So ang prinsipyo po na nakita ko dito, mula sa talata ating binasa, Colossians 1-3, 1-2, is setting our mind on the things of heaven can change our mindset from earthly things to eternity. Setting our mind on the things of heaven can change our mindset from earthly things to eternity. Kaya sinabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we live by faith, not by sight. For we live by faith, not by sight. So, ang kabutihan po ng Panginoon sa pagbibigay ng isang bahagi ng buhay natin na tayo patuloy na maging healthy ang ating relationship sa Panginoon to the meditations of the Word of God. To the meditations of the Word of God ay ating pinapatindi at pinapalakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang isa rin po natin makikita ang benepisyo dito ay natutulungan ang ng ating kaisipan, ang ating espiritu habang tayo ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. So, alam naman po natin na ito yung pinaka matinding person na meron sa buhay ng isang tao, yung isip at yung espiritu. At ang dalawang ito ay connected sa isa't isa. Na kung ano man ang nilalarawan ng isip, ito yung nakakaptured ng ating espiritu. At ginakailangan nating palakasin ang ating espiritu sa magitan ng tulong ng ating kaisipan na ang kanyang ilarawan at ibatong information ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At makapagbibigay lamang ng tamang projection, ng tamang tamang dapat larawan na makapture ng ating espiritu kung ang ating isipan ay puno ng salita ng Diyos. So, pinaghaharian ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay. So, ang ating pong kaisipan, alam po natin, sa araw-araw nating buhay, ito ay nakapront sa iba't ibang challenge, situation, mood, na hinaharap. At naandun yung pagka-stress o yung pagkapagod. So, kinakailangan din ng ating kaisipan ang kapahingahan. Kinakailangan na siya ay mailagay doon sa kanyang normal condition. Na ang normal condition ng ating pong kaisipan ay yung kapanatagan, kapayapaan. At ang tanging makapagbibigay nito sa ating kaisipan ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya po ang isang nakita ko dito, yung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay makatutulong sa ating kaisipan na kumbaga kung merong physical therapy, ito naman po yung ating tinatawag na mental therapy, ang salita ng Diyos. At tiyak yung pong kagalingan, tiyak yung kapayapaan, kapahingahan na mararanasan ng ating kaisipan kung ang salita ng Diyos ang siyang nagahari sa ating isipan. Next is meditate, confess, believe the word until the roots of the word of God becomes deeper and deeper into our inner being. Meditate, confess, believe the word until the roots of the word of God becomes deeper
and deeper into inner being. So sabi po ni Dr. Jordan David, His Word and His presence are one. To be in Him, we have to be living in the Word. To be in Him, we have to be living in the Word. So, what are the processes of change by God's presence? Number 2, intensifying the power of knowing God. Kanina ating pong nakita ng isang kaparaanan ng Diyos. Ano po, ang kaparaanan ng pagbabago sa buhay natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos o presensya ng Diyos, intensify the power of faith in God. And number 2 is intensify the power of knowing God. Intensify the power of knowing God. Ang sabi ng Isaiah 40 verses 25 to 28, Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my way is hidden from the Lord, and my just claim is passed over my God. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. So dito makita natin na ang bansang Israel ay meron pong pagdududa, pagreklamo tungkol sa kalikasan at kapangyarihan ng Diyos. At dito sila po ni-rebuke ng Panginoon to the prophet Isaiah. So prophet Isaiah rebuked the doubts and murmuring of Israelites against God. So he revealed the 3 titles or the attributes of God, tulad ng the everlasting God. Sabi po dito sa ating binasang talata, ano po? The everlasting God. Ang ibig sabihin, Elohim, the triune God, and the Lord. Ang ibig sabihin, the Old Testament, Jehovah, the eternal, and the Creator. So, pinahayag ito ng Diyos, ano po, sa kanyang bayan upang isettle yung kalang unbelief, yung kalang doubt, yung kalang murmuring against God. That's why, sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang lingkod ng Panginoon ay napakahalaga yung ating pong pagningasin, patindihin ang kapangyarihan ng pagkakilala sa Diyos. Na lalo pa tayong lumalim, lumago sa pagkakilala kung sino yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Ano po? Nang sabi nga po ni Dr. Jordan David, tanda ko na sinabi niya na maraming mananampalataya na natanggap nila yung kaligtasan. Pero hindi nila lubos na nakilala kung sino yung nagligtas sa kanila. Ano po? Kaya po ang sabi din po ng isang lingkod ng Panginoon, God is not who you think. He is what He say He is. God is not who you think. He is what He say He is. God is not who you think. He is what He say He is. Kaya ganun po natin kailangan ang salita ng Diyos na ating basahin, pagbulay-bulay at pag-aralan upang lalo tayong lumago sa ating pong pagkakilala sa Kanya. At hindi natin po minsan may iwasan na habang tayo ay tumatagal sa ating paglilingkod sa Panginoon o pagkakilala sa Panginoon, ay hindi na iwasan yung magkaroon ng familiarity tayo sa Diyos. Kung tayo ay mananampalataya at matagal na tayo sa church, maaaring wala na tayong ganong fire o sigla sa bawat gawain. Dahil basa na natin yung nangyayari kada linggo o buong linggo na programa ng church. Pagkalinggo, alam na natin na nangyayari. May opening prayer, may worship, mayroong word of God, mayroong announcement, may offering. So, nandito sabi, nandun na yung familiarity. Ano po? At gayon din sa Diyos, na maaaring natrap tayo doon sa ilang nature ng Panginoon na nagja-justify ng ating mga alibis, excuses sa ating mga inaccuracies o kahinaan. Ang Diyos naman ay mahabagin, ang Diyos naman ay mapagpatawad, ang Diyos naman ay mapagmahal. Ginagamit natin ang nature ng Diyos ito to justify our excuses and inaccuracies. At hindi natin namamalayan din na ito rin yung dahilan kung bakit lumalalim yung familiarity sa ating buhay. Na kung ang familiarity
The spirit of familiarity ay nasa atin na po. Ito po yung hahad lang sa atin upang hindi tayo usad o lumago sa ating pagkakilala o relasyon sa atin pong Panginoon. So one of the danger of knowing God is familiarity. It hinders us into progress. We will not be able to move into the next level of our relationship with God. So ang pinaka-problema po kung bakit boring na ang buhay, pananalangin, at relasyon sa Diyos ng maraming Kristiyano ay sa kadahilanan na hindi na sila patuloy na lumalago sa kanilang pagkakilala sa Diyos o sa Kanya. Kaya po, napakahalaga sa isang mananampalataya. Sa pasimula ng kanyang buhay ay ma-establish na yung pundasyon ng unang baitang, unang antas ng paglago sa buhay ng isang mananampalataya. So ano po yun? Yung pakikinig sa tinig ng Diyos o ng kanyang pastol. So ito po yung unang stage ng growth process ng isang mananampalataya. Yung pakikinig sa tinig ng Diyos o ng kanyang pastol. So dito po sa John 10 verse 3 to 4 and verse 27, to him the doorkeeper opens, and the sheep, hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, the process of hearing is to know the voice of God. So, ang proseso po ng pakikinig sa tinig ng pastor o ng Diyos ay ang makilala ang tinig ng Diyos. And the purpose of the process is to know God. So, the purpose of the process is to know God. So, ang layunin po ng proseso ay upang makilala ang Lord patungo sa isang maunlad na kalagayan. So, hearing and knowing process give us the ability. Anong mangyayari kapag ito po ay nasa atin, na ating ini-embrace, na ating ini-apply, itong hearing and knowing process. Ano po? Anong may bibigyan itong kakayanan sa atin? Mabibigyan po tayo ng kakayanan na ating pong makilala, malaman ang kalikasan ng Diyos. To know His nature, to know His ways, to know His heart, and to know Him into increasing measure. Kaya po, mapalad tayo na kung saan ay meron tayong patuloy at patuloy na naririnig na salita ng Diyos. From our spiritual mentor, from our pastor, from our main source, na dito ay tinitrain, tinuturuan yung ating tainga na makinig sa tinig ng Diyos. At kapag meron na tayong pagkatuto at kasanayan na narinig natin ang tinig ng Diyos o ng ating pastor, dito natin nalalaman kung ano ang puso ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos, at dito tayo lumalago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya po ang sabi ng Isaiah 50 verse 4, the sovereign Lord has given me an instructed tongue to know the word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being taught. According to the New Living Translation, the sovereign Lord has given me His word of wisdom so that I know how to comfort the weary. Morning by morning, He wakens me and open my understanding to His will. Morning by morning, He wakens me and open my understanding to His will. Kapag ating po palang nakasanayan na, natutunan nung lang makinig sa tinig ng Diyos o sa tinig ng ating pastol, amen, ay ating maunawan o bubuksan ng Diyos ang ating pangunawa kung ano ang kanyang kalooban sa atin. Hallelujah. Kaya po, sabi rin po ng Proverbs 24 verse 5, Proverbs 24 verse 5 says, a wise man is strong. Yes, a man of knowledge increases his strength. Hallelujah. So the process of presence intensifying the power of
knowing God. And thirdly, intensify the power of communion with God. Intensify the power of communion with God. Ang sabi po ng Isaiah 40 verse 29 to 31, He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Hallelujah. So the scriptures show us the attributes of God as a gracious God. He gives power and strength to those who are weak so that they will become responsible and fruitful for their task or for their life. So, but the special or higher degree of strength demands a communion with God. Ito po yung ating mapapansin dito sa talatang 31. Ano po? But those who wait on the Lord shall renew their strength. So the special or higher degree of strength demands a communion. Pag sinabi po natin communion, yung ating pakipagniig, yung ating pakipagkaisa sa Diyos. So according to this statement, but those who wait on the Lord. So yung wait po in the Hebrew word means kaba. Ano po? Kaba. Kaba. Amen? Q-A-B-A-H. So, hindi ko po masyadong kabisado kung ano ba yung pronunciation talaga dito. But, sabi po dito, kaba, to bind together by twisting, okay, to expect, gather together, took patiently for, wait for, or upon. So, sabi pong kaba, ang ibig sabihin dito, to bind together by twisting, amen? So, parang lubid, ano po, may tatlong ikid na nagkakaisa, to expect. So, yung wait ay, ibig sabihin dito, meron tayong inaasahan. Amen? Kung tayo naghihintay kay Lord, meron tayong inaasahan kay Lord. Gather together, took patiently for, wait for upon. So the essential action to intensify the power of communion with God through waiting on Him. Ano ba yung kinakailangan natin na pagkilos upang ating patindihin, palakasin ang kapangyarihan ng ating pakipagkaisa sa Diyos sa magitan ng paghihintay sa Kanya. At ito rin po yung sinabi niya ng ating Panginoon sa Psalms 46 verse 10, Be still and know that I am God. So meron pong requirements dito upang ating makilala pa ang Panginoon o patuloy nating makilala ang Panginoon. Be still and know that I am God. So the word waiting on Him, ano po, pag ating pong pinairal yung ating pong logic, ano, ay para bang nag-aaksaya tayo ng panahon dahil wala tayong ginagawa. Pero hindi ito yung katotohanan, ano ho, na sinasabi ng Bible na ang paghihintay sa Panginoon na walang ginagawa sa talatang ito ay pag-aaksaya ng panahon. Kung sabi po ito, this state of doing nothing and waiting upon the Lord is actually the highest activity of the will. So ang kalagayan na po ng wala tayong ginagawa at naghihintay sa Panginoon ay ito yung pinakamataas na trabaho o gawain ng ating kalooban. So the soul has taken the action of total surrender to another will, which is the divine will of God. So yung ating na pong kaluluwa ay naado sa kanyang pagkilos na lubusang pagsusuko ng kanyang kalooban sa iba. Walang iba kundi ang pagsusuko ng kalooban natin sa kalooban ng Diyos. So be still
know that I am God. So, ibig sabihin po rito, yung waiting on the Lord, ano ho, ay isang napakabisa, napakapangyarihan na gawain ng isang mananampalataya na kanyang hinuhubog ang kanyang kalooban sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. That's why the essential action to intensifying the power of communion with God through waiting on Him, amen, it requires a quality and a quantity time to be with God. It requires a quality and quantity time to be with God. Kaya mayroong mga pagkakataon na anuman yung ating routine, ano po, ng ating mga ginagawa sa araw-araw o mga schedule program, may mga pagkakataon na mayroong pagkilos ang Lord. Amen. Personally sa buhay natin, na kinakailangan nating i-priority siya. So, ibig sabihin, may mga gawain na dapat tayong i-cancela para lamang maibigay natin para sa Panginoon. So, sabi ko, it requires a quality and a quantity time to be with God. Next is, it requires discipline in your wandering thoughts and arrest or suppress your destructive attention. So, alam ko po, lahat tayo ay naranasan ito. Sa mga oras o sandali na tayo ay umuupo, nakikipagniig o naghihintay sa Panginoon, yung ating kaisipan ay minsan ay hindi nakapokus doon sa ginagawa natin na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. May ibang laman yung ating kaisipan. Yung ating attention ay hindi fully naandun sa kung ano yung ating ginagawa na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. That's why nangangailangan ng disiplina ang ating kaisipan. At kinakailangan na i-suppress o arrest yung ating destructive attention. So learn to shut down or close yourself from the Word and focus your attentions on God's presence. Kaya kung maaari, ay malayo sa atin yung ating mga gadget. Dahil alam ko po na kapag katabi natin ang ating mga cellphone o gadget, ay hindi nawawala yung pagkakataon na i-interrupt yung ating pakikipag-usap sa Panginoon. Yung ating pag-upo sa presensya ng ating Panginoon. Mas aware tayo na ating tingnan kung sino yung nagpadala ng message sa atin. Samantalang hindi pa natin nakukuha yung message ng Lord para sa atin. Amen? So learn to shut down or close yourself from the Word and focus your attentions on God's presence. Ang sabi po ng Psalms 84 verse 10, for a day in your courts is better than 1,000. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. For a day in your courts is better than 1,000. Kaya lubos po nating ma-appreciate ang presensya ng Diyos kapag natutunan nating saraduhan natin ang ating sarili sa mundo. At i-focus natin ang ating attention sa presensya ng Panginoon. For a day in your courts is better than 1,000. Praise God. So, the essential action to intensify the power of communion with God through waiting on Him, it requires a heavenly atmosphere through prayer, praise, worship, until the presence of God comes on you. Possess and explore the presence of God with hunger and thirst. Hallelujah. It requires a heavenly atmosphere through prayer, praise, worship, until the presence of God comes on you. Possess and explore the presence of God with hunger and thirst. So ito po yung ating kinakailangan na gawin para lalo nating palakasin ang kapangyarihan ng ating pakipagkaisa sa Panginoon. Amen? Mag-create tayo ng heavenly atmosphere. Through prayer, praise, worship, hanggang ang presensya ng Diyos ay dumating sa atin, maramdaman natin, kung nasa atin na possess and explore the presence of God with hunger and thirst. At ipag-pray natin sa Lord na ma-restore yung hunger and thirst natin sa Panginoon. Sa taong ito, ng taong 2020, ito po yung isa sa maganda po nating ma-achieve, na restoration sa buhay natin, na muli magkaroon tayo ng
uhaw at gutom sa Panginoon, kung ating naramdaman na nawawala na yung ating pagkauhaw at gutom para sa Panginoon, although tayo nagmi-ministry, although tayo lagi nasa church, pero nagagawa natin lahat ng bagay, para bang obligasyon na lang, nagiging ritual at tradition na lang, ibig sabihin niyan, yung familiarity ay nasa atin. Ang tanging gamot ay bumalik tayo na tayo magkaroon ng uhaw at gutom para sa Panginoon at sa mga bagay na nagmumula sa Panginoon. So the driving force of persistence and pursuing God that breaks our familiarity with Him is nothing else but hunger and thirst for Him. Ulitin ko po mga kapatid. The driving force of persistence and pursuing God that breaks our familiarity with Him is nothing else but hunger and thirst for Him. Kaya sabi po ng Psalms 42 verse 1 to 2, as the deer pants of the water brook, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? And Psalms chapter 63 verses 1 to 4, O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. So yung matindi pong pagkauhaw ng kaluluwa sa Panginoon, pinakita po ng salmista dito, apektado yung kanyang flesh, yung kanyang katawan. Sa pagkauhaw din sa Panginoon. Sabi dito, my flesh longs for you in the dry and thirsty land where there is no water. So I have looked for you in the sanctuary to see your power and your glory, because your loving kindness is better than life. Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Then thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. Hallelujah. The truth and the principles na nakita ko po dito, hunger and thirst for God is a driving force that serve as a determining factor of continuity, of intense desire for God's encounter. Hunger and thirst for God is a driving force that serve as determining factor of continuity, of intense desire for God's encounter. Hallelujah. So intensifying the power of communion with God by waiting on Him will give us extraordinary strength. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not weary. They shall walk and not faint. So no boundaries, no limitation, situation can hinder you to soar high with the presence of God. No weaknesses can hinder you to reach your top position from God. Your progress in life will be consistent. No weaknesses can hinder you to reach your top position from God. Your progress in life will be consistent. Waiting on the Lord. Waiting on the Lord means to seek His face. Waiting on the Lord means to seek His face. According to Isaiah 55 verse 6 to 7, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way. The unrighteous man, his thoughts, let him return to the Lord. And He will have a mercy on him and to our God, for He will abundantly pardon. Hallelujah. So maximum personal transformations will experience to repentant heart, renewed mind, and realign our will to His will. But mangyayari ito sa buhay natin kung sa buhay po natin in consistent basis ay meron tayong paghihintay o paghanap sa mukha ng Panginoon. Masigit nating hanapin ang mukha ng Panginoon kaysa kamay ng Panginoon. Hallelujah. At ito yung higit na magbibigay sa atin ng breakthrough sa ating pong buhay. Na kung ating matutunan na ang ating prioridad at namamayani sa atin ay ang paghanap sa mukha ng Panginoon. Ibig sabihin, ang gusto natin ay ating makiisa, makipagniig tayo sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon, sa panibagong taon, panibagong pagkakataon binibigay niya sa atin upang mapaunlad natin ang ating pakipagkaisa sa ating Panginoon. At sa ating pakipagkaisa sa paghanap sa Kanyang mukha,
ang talagang mataas na antas ng pagbabago ng ating buhay, ating pumaranasan sa magitan ng meron talaga tayong puso na nagsisi, na bagong ating kaisipan at ating naiugnay, ating napailalim ang ating kalooban sa kanyang kalooban. And there are three things we can possess when we seek the face of God. There are three things we can possess when we seek the face of God. Ang sabi ng Psalms 27 verse 7 to 8, Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me and answer me. When you said, seek me, seek my face, When you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. Ang sabi po ng New Living Translation, hear me as I pray, O Lord. Be merciful and answer me. My heart has heard you say, come and talk with me. And my heart responds, Lord, I am coming. There are three things we can possess when we seek the face of God. Number one, we will possess the now word of God. We will possess the now word of God. Ang ibig sabihin, the new level of a new life from His word. Number two, we will possess His presence. Ang ibig sabihin, the new level of change in our life. The new level of change in our life. And number three, we will possess His favor, the new level of result of our spiritual stature and status. Praise God. Intensify the power of our communion with God. So sa hapon pong ito, ating pong narinig, ating napagbulay-bulayan, ang pagbabago mula sa kapangyarihan ng presensya ng Panginoon. At sa pagbabago, mula sa proseso ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon, ay kinakailangan natin, number one, intensifying the power of faith in God. And number two, intensifying the power of knowing God. And number three, intensify the power of communion with God. So maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong pagsama at pakikinig sa ating pong pag-aaral at pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. God bless us all. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.